Oh gosh, ang yaman talaga ni Drake. How can he know that this is my dream wedding gown? Stupid Samantha. Of course, he's been in love with you for almost 5 years. Alam niya na ang lahat ng gusto mo. And that's the reason why I fell for him even more. Drake is the first man that I want to give my everything, just to prove that I love him too. Matapos kong maisuot ang wedding gown, ay niyakap naman ako ng dalawa. Both of them are teary-eyed, just like me, kaya naiiyak ko silang sinabihan. Ano pa? Masisira ang makeup nating tatlo. Huwag niyo akong paiyakin dyan. Naiinis kong saad, kaya natawa naman silang dalawa. I'm just happy that you already found the man that will love you for who you are, Samantha. Nakangiting saad ni Iris, kaya napangiti naman ako. Yeah, mabuti na lang at nakapag-asawa ka na. Tapos ang isang Drake pa. I'm wishing you both happiness. Ramdam ko ang sinseridad sa boses ni Ingrid, kaya niyakap ko ulit silang dalawa. Tara na, late na tayo ng 5 minutes. Baka nahimatay na ang asawa mo sa sobrang takot at kaba sa tagal mo. Nakuha pang magbiro ni Iris at saktong pagbukas ng pinto ay nagulat na lang kami nang si Sebastian ang sumalubong sa amin. Sebastian, ang gugulat ka naman eh! Rinig kong pagrereklamo ni Iris, kaya kitang-kita ko ang pagpulupot ng braso nito sa bewang ng asawa at hinigit papalapit dito. Ang tagal nyo, Mrs. ko. Nag-aalala na ako dahil baka may masamang nangyari sa inyo and luckily wala naman. Sagot niya at sa akin naman dumako ang paningin niya. Yung asawa mo doon mahihimatay na dahil sa kaba at takot. Baka tinakbuhan mo na raw at nagbago ang isip na pakasalan siya. Kaya pinasusundo na kayo. Natatawang saad niya kaya nagsimula na kaming lumakad. Inalalayan naman ako ni Sebastian dahil makikita nilang madadapa na ako sa suot ko. Nang makita ko ang theme ay mas lalo pa akong naiyak. Hindi ko akalain natuto pa rin ni Drake ang lahat. Napasinghap na lang ako nang sumalubong sa akin si Mama at Papa. Kitang-kita ko ang pangingilid ng luha nilang dalawa, kaya niyakap ko sila. I'm so happy for you, my baby. You finally found the one, and it was Drake. Please love him with all your heart, Samantha. Mahal na mahal ka niya, bilin ni Mama, kaya naiiyak naman akong tumango. I will, Mama. Thank you for everything. I love you both, I said sincerely, and kissed them both on the cheeks. Nang magsimula na kaming maglakad, ay pumailan lang ang isang kanta at mas lalo pa akong naiyak nang makita kong si Drake ang kumakanta nito. Lyrics of the song. Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself. And no one knows, but with you, I see hope again. Oh, I'm a mess when I overthink the little things in my head. You always seem to help me catch my breath. But then I lose it again when I look at you. That's the end. End of lyrics. This man will be the reason why I still believe in love and true love. Drake is the reason why I still believe in them, and I promise that his wait will be worth it in the end. Lyrics of the song. And why do I get so nervous when I look into your eyes? Butterflies can stop me from falling for you. And darling, this is more than anything I felt before. You're everything that I want, but I didn't think I'd find someone who is worth the weight of all the years of my heartbreak. But I know now, I found the one I love. End of lyrics. Drake, you're the reason why I always felt butterflies in my stomach. I will never forget this day when I say my vows to you in front of everyone. All your hard work and waiting for me for 5 years will be worth it. I promise you that. Because today, August 18th, will be our wedding anniversary that we will never forget to celebrate. I love you, Drake, always and forever. I want you, Drake, I said directly to him when we entered our room. I felt him stiffen on what I said. Wife, you're drunk. Wala ka sa wisyo ngayon. Kahit ramdam ko ang gulat sa boses niya, ay mababakas pa rin ang pagpipigil sa sarili niya dahil sa sinabi ko.
What a respectful, loving husband. I'm not drunk, my hubby. I want you. Pag-uulit ko pa. Kaya nang mailapag niya na ako sa kama, ay matiim niya akong tinitigan at kitang-kita ko ang paglunok niya. I want you too, Samantha. But you're drunk. I don't want to take advantage. Paus niyang wika. Kaya mabilis kong kinabig ang batok niya at siniil siya ng halik. Naramdaman ko naman ang kamay niya na pumisil sa bewang ko. Siya ang unang humiwalay sa halik namin at mariing napapikit. Ramdam na ramdam ko na rin ang pagpipigil niya, kaya marahan kong hinawakan ang pisngi niya. Don't stop yourself, Drake. Take me. I'm yours. Matapos kong sabihin yon, ay tuluyan ko nang nakita ang totoong emosyon ng mga mata niya. Love and admiration was written in his beautiful, expressive eyes. Wife, I'm warning you. Once I started, I will never end it. I'm a monster in bed and that's another secret of mine, my lovely wife. Paus niyang wika, kaya ngumiti naman ako at masuyo niya na akong hinalikan until his affectionate kiss deepened, causing me to moan. I can already feel his hand slowly lowering the zipper of my dress, so I did the same. I slowly unbuttoned his polo shirt and took it off. I don't know if this is still the effect of alcohol or I'm really carried away by what Drake and I are doing right now. I didn't realize that the two of us were no longer covered in our clothes, and I could already feel the cold air on our naked bodies. I just felt my back against the soft bed, so I firmly tweaked his hair when I felt his kiss go down to my neck. Drake, I moaned softly, and it got even louder when he kissed the middle part of my thigh. I can already feel the redness on my cheek because of what he did. After he did that, he came back to my lips and kissed me hard. I can feel his manhood in the middle of my thigh, so I can no longer avoid the nervousness that consumed my senses. Wife, this will be painful, but I'll try to be gentle. Trust me, I'll be gentle, he said softly, so I nodded. I could feel his manhood slowly entering me. When he was halfway through, I couldn't help but cry because of the pain I was feeling. I felt my body split as he completely inserted himself inside me. Drake! I cried in pain and pleasure at the sensation that I'm feeling. I felt his grip tighten on my waist while I dug my nails into his back because of the pain I was feeling. Drake! I moaned softly as I feel his little movements inside me. He kissed my lips and whispered to me softly, Baby, you're so tight. I'm sorry for hurting you, he softly said, while I'm savoring the pain I feel right now. Until the pain I was feeling was replaced by the relish of Drake's continuous thrust. My lips parted, and I could already feel the sweat dripping down our bodies because of the heat between the two of us. Drake, it's so good. Don't stop. Damn, wife, you feel so good. We both growled as I felt his rapid movement over me. I'm also accompanying him because I can already feel the strange feeling building inside me at these times. It was as if someone wanted to come out because of the heat we felt in the middle of our intercourse. Mas lalo pa akong napasabunot kay Drake nang maramdaman ko ang mahihina niyang paghinga na tumatama sa tenga ko. Mas lalong bumaon ang kuko ko dahil sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. May kakaibang namumuo sa puson ko. Wife, I want to be with you, he whispered softly, and he doubled his speed over me. Kahit hinihingal na ako ay nagagawa ko pa ring sumagot. Me too, Drake. I want to be with you too. After I said that, I felt a long and deep thrust of him. Drake! Samantha, baby. We both screamed as we reached the climax. I could feel hot liquid fill me inside and the rest of it dripping down my thigh. Because of what happened, my intoxication completely disappeared, and I closed my eyes tightly
when I felt Drake's tight hug on me. Oh gosh, that was unbelievable. That felt like I was in heaven. Because I was so tired, I couldn't even feel Drake's kiss, and he whispered in my ear before the darkness swallowed me. I love you, wife. This is the best honeymoon ever. I was disoriented when I woke up. Ramdam na ramdam ko pa rin ang pananakit ng balakang ko at ang gitnang bahagi ng hita ko. Napapikit ako ng mariin nang maalala ko ang nangyari kagabi sa pagitan namin ni Drake. Oh my gosh, we did it! We made love exactly on our wedding day. Nang tingnan ko kung katabi ko si Drake ay nakahinga ako ng maluwag dahil wala na pala siya. Pagising ko ay nakabihis na ako na nagpangiti sa akin. What a gentleman my husband is. Kaya kahit masakit ang balakang ko ay pinilit ko pa ring tumayo. Pero muli na lamang akong napaupo sa kama nang sumidhi ang sakit na nararamdaman ko nang itapak ko ang paa ko sa lapag. Kulang na lamang ay humiga ako dahil masakit pa rin. Good morning, wife. Masayang bati niya at naupo ito sa harapan ko. Nang makita niya ang sakit sa mukha ko ay napalitan ng pag-alala ang emosyon niya. Kaya binuhat niya ako at inilagay niya sa hita niya. Kaya napayakap naman ako sa leeg niya. Does it still hurt, wife? Nag-aalala niyang tanong. Kaya mahina naman akong napatango at mas lalo pang siniksik ang mukha ko sa leeg niya. Amoy na amoy ko tuloy ang mabango niyang pabango. Oo, pero di na masyadong masakit. Pag-amin ko. Kaya hinawi naman niya ang iilang hibla ng buhok ko na tumatabon sa mukha ko. Maliit na ngiti ang ibinigay niya sa akin at magaan akong hinalikan sa noo. I'm sorry I hurt you. By the way, take a bath now, wife. Kanina ka pa hinihintay ng mga pinsan mo. Maligamgam na tubig yan para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Saad niya? Kaya habang tinatahak namin ang daan sa CR ay nagsalita ako. What if I get pregnant, Drake? I curiously asked him. Patiim niya akong tiningnan at hinubaran ako ng damit bago ilagay sa bathtub. Napapikit na lamang ako nang simulan niyang lagyan ng shampoo ang buhok ko, habang ako naman ay sinasabunan ko ang katawan ko. I will be the happiest husband if I get you pregnant, wife. Nakailan tayo kagabi kaya di na ako magtataka kung after 1 or 2 months, malaki na yung tiyan mo. Mayabang na saad niya, kaya sinabunutan ko siya, kaya natawa naman siya. Bibig mo talaga, buti tayong dalawa lang nandito, saad ko naman. Pero nagulat na lang ako nang halikan niya ako sa pisngi at bumulong sa tenga ko. Gusto mo bang ituloy natin? Willing naman ako para marami tayong anak. Nang aakit niyang bulong, kaya naramdaman ko ang pagpula ng pisngi ko. Nang akmang ibabato ko sa kanya ang bote ng shampoo, ay natatawa siyang lumabas kaya inirapan ko na. Wife, sa baba na lang kita hintayin. Dahan-dahan sa pagbaba, baka mapano ang future baby natin. Sigaw niya, kaya napailing na lamang ako at ipinagpatuloy ang paliligo. Pagbaba ko ay sumalubong sa akin ang mapanuring titig ni Iris sa akin. Kahit iika-ika ako, ay pilit akong ngumiti sa kanya nang nakaupo na ako sa tabi niya. Tiningnan niya ang buong katawan ko habang iniinom niya ang apple juice na hawak niya ngayon. So, kumustang honeymoon yung dalawa? Walang paligoy-ligoy niyang saad, kaya naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Miski si Devon na umiinom ng kape ay biglang napalingon at natulala sa amin dahil sa sinabi ng kapatid niya. Chismosa talaga kahit kailan. Hala gago, nakabuo agad kayo ni paring Drake? Pag-uusisa niya rin, kaya malakas siyang siniko ni Iris at sinamaan ng tingin. Huwag ka nga makisali sa usapan namin. Alis! Usapang babae ito, chismoso ka talaga. Mataray niyang saad, kaya natawa na lang ako. At wala nang nagawa si Devon kundi ang iwan kaming dalawa. Kaya tumingin naman ulit sa akin si Iris at mahinang natawa. Joke lang yun, Samantha. Alam ko naman na ginawa niyo yun dahil mag-asawa na kayo. Pero ang ipinagtataka ko lang, bakit sikreto pa rin ang kasal niyong dalawa? Pag-uusisa niya, kaya napakagatlabi naman ako. Napatingin muna ako kay Drake na ngayon ay nakikipagtawanan at nakikipagbiruan kila Sebastian at Devon habang karga ang mga anak nila. Hindi ko alam, pero nai-imagine ko na ang pamilya naming dalawa ni Drake. Gusto niya akong protektahan sa baliw niyang ex. Pinagbabantaan pa nga ako ng babaeng yun eh. Parang bata akong nagsusumbong sa pinsan ko, kaya tumaas ang kilay niya at pinagkrus niya ang dalawa niyang braso. Lagot, hindi nagustuhan ni Iris ang nasabi ko. Bakit?
Bakit ka pinagbabantaan? Wala ka namang ginagawa. Alam na ba yan ng asawa mo? Dapat alam yan ni Drake dahil asawa ka niya, Samantha. Kaya umiling muna ako bago sumagot. Hindi. At hindi ko muna balak sabihin. Wala pa namang ginagawang masama sa akin ng Colleen na yon. At ayokong dagdagan muna ang problema ni Drake. Kaya ko pa naman siyang harapin. Paliwanag ko. Kaya napailing naman siya at natawa. Magpipinsan nga tayo. Paano kapag may ginawang masama sa iyo ang Colleen na yon at puntis ka ng mga oras na yon? Ikaw ang delikado, Samantha. Mapapahamak kayo ng anak mo. Gatol naman niya. Kaya napasinghap naman ako dahil siguro sila na mabubuntis ako. Kahit isang beses pa lang namin nagagawa yun ni Jake. Tayo ang angkan na mabilis mabuntis, kaya di na ako magugulat kung 1 o 2 buwan. Malaki na yung tiyan mo, no? Pagnguso niya. Kaya napangiwi na lamang ako at napailing. Punganga mo talaga, Iris. Nasabi ko na lamang. Pero nginisihan niya lang ako at napatuloy sa pagsasalita. Kung sakaling mabuntis ka, Samantha, paano na ang career mo? Ang career ni Drake, kilala ko yung asawa mo. Maraming gustong magpabagsak dyan. Kapag nalaman nilang may pamilya na yan, pwede ka nilang gamitin laban sa kanya. Dahil sa tanong niyang yun ay napaisip ako. Pero kalaunan ay ngumiti. Parehas naming ginusto to ni Drake. Kung mabuntis man ako ay tatanggapin ko. Gusto niya raw maging ama. Pag-amin ko at napatingin kay Drake na ngayon ay nakangiting nakatitig sa akin. Kaya sinuklian ko siya ng matamis na ngiti. Wala na akong narinig kay Iris dahil nginitian niya lang ako at tinanguan. Napatingin naman kami kay Ingrid na ngayon ay may dalang buko juice para sa aming 3. Nakanguso itong umupo sa harapan namin kaya natawa ko. Uwi na pala tayong lahat mamaya. Ibig sabihin ipabalik na tayo sa sarili-sarili nating buhay. So, wala na tayong magagawa kundi sulitin ang araw na to. Anya, nasinang-ayon na naman ni Iris. Aba, oo. Taga-alaga na ulit tayo ng mga anak natin bukas. Yung mga asawa natin na nag-aalaga ngayon eh. Wala na tayong magagawa, Ingrid. Malokong sabi niya. Kaya nagtatawa na naman kaming 3. Napangiti na lamang ako dahil sila ang nakasama ko sa buhay. Pero bigla akong nalungkot nang maalala ko si Ate Avriela. Nasaan na kaya siya? Kumusta na kaya siya? Wife, you're spacing out. Are you okay? Napapitlag na lamang ako nang maramdaman ko ang kamay ni Drake sa hita ko at pinisil ito. Kaya tumingin ako sa kanya at sumagot. I'm okay, Drake. Nalulungkot lang ako kasi babalik na naman tayo. Guguluhin ka na naman ng Colleen na yon. Matamlay kong saad, kaya mahina naman siyang natawa at lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Don't think too much, my lovely wife. Sisiguraduhin kong di tayo guguluhin ni Colleen. Hindi ko hahayaang masaktan ka niya. I love you, okay? Anya at tumingin sa mga mata ko. Dahil sa sinabi niyang yun ay mabilis ko siyang hinalikan sa labi at nginitian. I love you too. Eyes on the road, Drake. Habilin ko pa at nakanguso niyang itinuon ang paningin sa pagdadrive. Bakit sasama ka pa sa loob ng kumpanya namin, Drake? Nagtataka kong tanong nang sabay kaming naglakad papasok sa loob. Nagpapasalamat na lang ako dahil walang masyadong tao kaya malaya namin ginagawa ang gusto namin. Mabuti na lang din ay nakakap at salamin ako kasi kung hindi ay baka may kumuha na ng picture namin ni Drake. Ito ba naman kasi itong asawa ko nakahawak pa talaga sa bewang ko. I have to discuss something important here with your company, baby. Barito nung sagot niya nang makapasok kami sa elevator. Mas lalo pang sumakit ang ulo ko kakaisip nang makita ko ang floor number namin ni manager ang pinindot niya. Akala namin ay tuloy-tuloy ang pag-akyat ng elevator. Pero nanlamig na lamang ako nang may pumasok na 2 babae at titig na titig sa amin 2 ni Drake at kinikilatis kami. Kala ko ay nakilala nila kami pero tumalikod lamang silang 2 at rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila. Kung ako ang tatanungin, bagay naman talaga si Miss Samantha at si Sir Drake. I mean, alam kong mayaman tong kumpanya natin. Pwede nilang ipag-partner ang 2 since the both of them have a great chemistry. Ay oo, naalala mo ba yung sa Paris? Kasagsagan ng issue nila ni Miss Colleen. Akala ko talaga ay magkasabay si Miss Samantha at si Sir Drake sa eroplano pero nagkataon lang pala since yun din ang flight ni Mr. Drake pauwi ng Pilipinas. Gatong naman ng isa, kaya napailing na lamang ako. Tsaka hindi naman sa ship ko sila ha, pero feeling ko kapag naging sila, as in yung in a relationship, yanig ang buong fandom ng 2. Kahit sabihin na ang iba ay tutol, pero karamihan sa kanila ay payag na payag.
So true. Sa tingin mo, aware kaya ang dalawang yun sa ginagawang pag-ship ng fans nila sa kanila? Kasi kahit ako, convinced na parang secretly dating ang dalawang yun. Kaso, miksena lang talaga ang kulin na yun para sa kanya tumuon ng atensyon. Kasi minsan talaga, parehas yung caption at background sa Instagram, Twitter, Facebook ni Miss Samantha at ni Mr. Drake. So feeling ko nagde-date ang dalawang yun. Dahil sa narinig kong yun, ay napatingin naman ako sa katabi ko na pinipigilan ng pagtawa dahil sa naririnig namin. Hindi nila alam na nasa likod nila ang pinag-uusapan nila. Pansin ko rin, hindi naman sa pagiging assuming, pero feeling ko sila talaga, pero magaling silang magtago ha. Tapos magugulat na lang tayo kasal na palang dalawa na yon. Kasi diba, kung sino pa ang pinaka-pribado at tahimik, sila pa pala ang maraming sorpresa. Napatango na lamang ako sa narinig at nakahinga na lang ako ng maluwag nang makapunta na kami sa floor namin. Nag-excuse na kami at bago tuluyang sumara ang elevator, ay lumingon pa siya sa dalawang babae sabay tanggal ng salamin. "Thank you for supporting us, ladies. Have a great day." Bati niya. At ang huling narinig ko na lamang ay ang tili ng dalawa. Ako naman ay hindi malaman ang gagawin dahil sa ginawa niya. Kaya malakas ko siyang hinampas sa braso. Paano ko kung ipagkalat nila yun? Nag-iisip ka ba? Gigil kong saad. Pero hinapit niya lamang ang bewang ko at mabilis akong hinalikan sa pisngi. "They won't, baby. Trust me," he assured. At nagulat na lamang si manager nang makita niyang sabay kaming pumasok sa loob ng opisina niya. "Oh, the newly married again. Himala at walang nakahuli sa inyong dalawa." Gatong niya, kaya hawak kamay naman kaming umupo ni Drake sa harapan niya. "We're perfect at hiding, manager." Biro ko pa. Pero inirapan niya na lang ako at may nilabas na papeles at ibinigay ito kay Drake. "Agreement paper na pumapayag kang maging new model namin, Drake." Ano ni manager? Kaya nabingi ako at saglit na natulala. New model? Ibig sabihin maaaring makasama ko si Drake sa isang photoshoot? Bakit hindi ko man lang alam to? New model? As in,